Magandang araw mga ka-Paramount! If you are new here, what's up? I am Laika, isa sa mga member ni Paramount. Atin ang mga pag-uusapan ang patungkol sa capital build-up. Pag-uusapan natin ang ano, bakit, at paano. Una, ano nga ba ang capital build-up? Pangalawa, bakit kailangan natin ng capital build-up? At pangatlo, paano mag-compute at mag-ambag? Tara, simulan na natin. Umpisahan natin sa ano nga ba ang capital build-up? Ito ang iyong magiging investment sa kooperatiba. Ang CTU o capital build-up ay nagkakaroon din ng interest na maaari rin makuha ng member. Mas malaking CBU, mas malaking interest. Ngayon naman, bakit nga ba kailangan natin ng capital build-up? Obligasyon ng bawat miyembro na maghulog ng capital build-up dahil share mo ito sa kooperatiba. At ang capital build-up ay ang ipon ng bawat members ng cooperative to earn dividends. Nakaipon ka na, kumita ka pa in a safe way. Alamin naman natin kung paano to i-compute. Atin nang umpisahan. Ang capital build-up ay 2% ng ating monthly income o minimum na 100 pesos per cut-off. Halimbawa, kung ikaw ay nag-iipon ng 200 pesos per month ng iyong capital build-up sa loob ng isang taon ay meron ka ng capital build-up na 2,000 per 100 pesos. Ngayon naman, kung ikaw ay mayroong 300 pesos kada buwan sa loob ng 4 na taon, ay meron ka ng 14,000 per 100 pesos. Ito ay mahalagang parte bilang legit member ng ating kooperatiba. Ngayon naman ating pag-usapan kung paano mag-ambag at mag-ipon ng capital build-up. Kailangan mong lagdaan ang authority to deduct form. Piliin ng amount ang nais mong maging ipon sa ating kooperatiba. Ating pakatandaan na kung ano ang nilagay sa ATT form na amount ay di na pwedeng bawasan pero pwede itong dagdagan. Maaari mo nang makita at ma-monitor kung magkano na ang iyong hulog na capital build-up sa iyong Statement of Member Account o SOMA. Maaari nyo rin tignan sa Mobile DTR app. Kung gusto nyo naman magdagdag ng capital build-up upang ito ay mapalaki, maaari lamang kayong pumunta sa inyong HR coordinator para humingi ng ATD form. Tandaan, ang CPU ay maaari lamang makuha ng member kapag ito ay nag-resign o natapos na ang kanyang assignment. At kung ito naman ay nag-awol o na-terminate, maaari niya pa rin itong makuha basta sumunod lamang sa ating clearance process. At ito ang ating simpleng video tutorial. Sana may bago kang natutunan at makatulong sa iyo ang video na to. Pwede mo ring i-like and follow ang aming Facebook page. At kung bago ka lang dito sa aming YouTube channel ay welcome na welcome ka. Pwede mo ring i-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming uploads dito kay Paramount. Hanggang sa muli mga ka-Paramount, thank you for watching!